Nagtaka yung mga fans dito kay Towns sa game versus Philadelphia dahil sa loob ng 16 minutes ng game meron siyang 10 points at 6 rebounds. 2 out of 4 pa siya mula sa field. Nagtaka sila doon nang inubos ni Towns yung foul niya within 16 minutes. Napaka-rare para sa isang starting center. Nabangko din si Towns dahil sa foul trouble. Ginamitan ba naman ni Embiid ng pinagbabawal na technique? May bago na namang memes na gagamitin kontra dito kay Towns. Nung second quarter kasi nag-alangan yung bagsak niya. Sa open mic na record yung sinabi ni Towns na ang literal na translation, bembangin daw siya. Pinapatayo na siya noon ni Josh Hart. Mukhang hindi lang na-injured si Towns, nilamon siya ng buhay ni Embiid. Bumalik na yung dating laruan ni Embiid, mahigit 25 points siya sa first half na ang bantay niya si Towns, na foul baiting pa niya. Third quarter lang, 4 na ang foul ni Towns galing yung kay Embiid. Siya din kasi yung nakapag-foul out dito kay Towns sa game sa 5 minutes mark ng last quarter and 1 play pa ni Embiid. 4 na sunod na games nang meron 30 or more points itong si Joel Embiid versus Knicks meron siyang 38 points, 11 rebounds, 5 assists, 9 out of 12 mula sa free throw area. Nakakatalo na ulit si Joel Embiid Noong mga nakaraan naman, nagkaroon ng mga trade rumors kay Towns after ng talo sa Dallas. Parang wala din sa sarili si Towns noong mga nakaraang game. Laging nasa bingit ng graduate si Towns sa 4 na games bago yung laban nila sa Brooklyn na nakalaro siya noon ng 20 minutes na meron naman siyang 14 points, 8 rebounds at 3 assists. Kaso noon tinambakan ng Knicks itong Brooklyn. Mula din ang tinawag siya ni Draymond na soft, naging target din si Towns ng mga fans kahit mga player lalo na si Dillon Brooks na tinatarget si Towns na asarin sa game. Pumapatol pa naman si Towns. Nabiktima rin si Towns ng mga trade rumors lalo na yung fake post regarding sa trade sa Memphis na ginawan pa ng mga article ng mga sports website na agad naman sinagot yun ng team president ng Knicks na si Leon Rose na hindi nila iti-trade si Towns this season. Iintay ng Knicks na matapos yung taon bago mag-decide kay Towns. Kaso yung mga fans ng Knicks mukhang ayaw na kay Towns at sila yung gumagawa ng trade rumors tungkol sa kanya. Best timing kasi para sa Knicks na makapasok ulit ng conference finals at kung suswertehin until finals. Dahil wala yung Milwaukee Bucks, wala din yung Indiana Pacers, yung Boston, si Jaylen Brown lang ang nagdadala nun so far. Nagiging threat ulit yung Philadelphia sa East dahil si Embiid bumabalik na yung health status niya. Nakakatalo na ulit ng mataas Wag lang din makakalaban ng Sixers si Tatum at yung Boston. May pag-asa silang umangat sa playoffs nun. Nakancel naman yung game ng Golden State at Minnesota dahil sa shooting incident na nangyari sa Minneapolis. Para sa safety ng mga player, nilipat yun sa susunod na araw. Critical din ang next 2 games para sa Golden State. Teka, parehas pala yun sa Minnesota at sa Golden State dahil kung sino ang matalo sa kanila ng dalawa, isa sa kanila yung babagsak ng standing. Dahil magiging back-to-back game kung sakali yon sa Minnesota, hindi inilipat yung isang schedule. Mostly kasi ang ginagawa ng NBA kapag postpone game, ililipat lang ng ilang araw. Dahil magkasunod na game at home court naman din pareho ng Minnesota, tinuloy nila na maging back-to-back game na. Wala pa namang sinasabi kung ililipat yung isang schedule. Hindi rin naman minamaliit ng Minnesota yung Golden State dahil nawala si Butler dahil nga sa injury sa tuhod. Si Kuminga wala din dahil sumasakit yung tuhod. May problem din ang Minnesota sa second unit. Mukhang na-injured pa si Naz Reid. Wala namang report na out siya sa game. Nasa 4-game losing streak din ng Minnesota. Ang Golden State naman habang nag-iintay ng kapalit ni Butler, andun pa naman si Steph. Makakagawa pa rin di umano ng paraan si Steve Kerr na makakita ng combination para manalo. Ito nabasa ko lang sa article dahil yung Golden State tinatawag na short-handed yung team nila. Kulang nga sila ng 2 player pero meron sila mga backup. Kaso nga lang, small ball lineup pa rin ang inilalaban nila sa mga team na meron 2 or 3 7-footer. Parang naging literal na short-handed yung Golden State kasi ang ginamit nila versus Dallas last game, si Draymond yung sentro, si Guy Santos yung power forward. Ang Dallas naman, kahit wala doon si AD at si Daniel Gafford, meron pa rin naman sila dong franchise player na si Powell tapos si Flagg. Base kasi sa schedule at standing, kapag nakuha ng Minnesota yung 2 games kontra Golden State, didikit sila sa Rockets at Denver Nuggets. Kung magiging split din ang 2 games ng dalawang team,
Kapag naman Warriors ang nakakuha ng 2 games, didikit sila sa number 6 dahil sa 27 wins. At baka makapag-isip si Paul Rudd, Mike Dunleavy na ituloy na maghanap ng isang player na kasama ni Steph dahil sa sinabi niyang hindi nila gagamitin yung kanilang mga first rounder kung walang kapalit na bigating player.